At paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno sapat ang supply ng bigas. Pero ang malinaw sa ngayon, 8 araw na lang ang itatagal ng buffer stock ng National Food Authority. Yun po yung reserbang bigas na pampuno sa kakulangan o di kaya pangontra sa biglang pagsipa ng presyo. Nakatutok si Mark Salazar. Sagana ang ani ng palay nung Marso hanggang Mayo, 12% pang mataas kumpara sa anihan nung isang taon. At mabilis rin daw pinakyaw ng mga private trader ang palay sa sakahan. Malaki po ang naging ani ng mga magsasaka namin, maganda ang kita. Habang umaapaw ang mga warehouse sa Talavera, Nueva Ecija, aalog-alog naman ang mga warehouse ng National Food Authority sa Visayas Avenue at Valenzuela. Kaya paanong sagana ang ani pero walang bigas ang NFA? Hindi raw kasi kaya ng NFA na makipagsabayan sa mga trader sa pamamakyaw ng palay. Ang mas murang imported rice na 17 pesos per kilo lang daw ang kayang bilhin ng NFA. Pero pinagbawalan naman sila ng Malacanang na mag-import. Sabi ng NFA, kapag nasa kamay ng mga negosyante ang mga bigas, nawawala ng kontrol ang gobyerno sa pagtaas ng presyo sa merkado. Kung nakanino yung bulk ng stocks, they will dictate the price. At kung wala ang gobyerno to inject in the market in times ng price spiraling, mahirap mo i-stabilize yung presyo sa market. Sabi ng NFA kahapon, hanggang 8 araw na lang ang buffer stock nila ng NFA rice sa buong bansa. Ito yung stock ng bigas na ginagamit ng NFA para punan ng murang bigas ang merkado, para makontra ang anumang biglang taas ng presyo o kakulangan sa supply nito. Ang buffer stock ngayon malayo sa required na 15 days buffer stock na anumang araw nakatumbas ng 490,800 metric tons at sa required na 30 days buffer stock pagpasok ng tag-ulan. Sa Maynila, sa Manaba, umulan na malakas, binagyo, binaha. Meron akong at least 51,000 bags para ibigay as emergency sa DSWD. Gaano ka layo yung maaabot ng 51,220? So 3 days lang. Lalong kinakabahan ng NFA para sa mga isla sa probinsya. Isang bagyo lang ang tumama sa atin. Baka biglang mag-shoot up ang presyo ng bigas. Hindi na naman natin pwedeng asahan yung private sector, na doon sa typhoon-stricken area to bring their merchandise. Nasa mandato ng NFA ang pag-stabilize ng presyo ng bigas sa merkado at para magawa ito, dapat ay sapat ang NFA buffer stock. Sa isang pamilihan sa Quezon City, tumaas na ng hanggang 50 pesos ang kada sako ng bigas. Hindi nakakayanin ng tao, tama na yung piso-piso na lang sa amin. Sa Bataan, nagpaparamdam na ang mga trader na magtataas na sila ng presyo sa mga susunod na delivery sa mga palengke. Sabi ho noong mga supplier, wala na rumabing palay, kaya konti-konti lang pinadalang bigas. Sa Davao, nagmahal ng hanggang 70 pesos kada sako ang commercial rice. Pero ayaw rin muna itong ipasa ng nagtitinda sa mga mamimili. Ayon sa NFA sa Davao, hanggang ngayong linggo na lang ang natitira nilang buffer stocks. Pero may darating pa naman daw 200,000 sako ng bigas galing Visayas. By next week siguro ang Iloilo, 100,000 bags composed of local and imported. Tapos ang Cebu is ang kanilang imported stocks. Papadala din nila 100,000. Meron din incoming from Jensan and Digos. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.